isipin nila Siguro I think may mga different types of kabit. oo. Ikaw girl, may idea ka ba kung ano-ano yung different types of kabit? Para lang sa akin siguro baka magulat sila, may gano'n pala, may iba't ibang klase ng level 1, 2, 3. Oo. Hindi kasi maganda 'pag may pamilya May na, may pamilya. asawa na. Kasi may pamilya ka Biruin nang mo. sinisira eh. Oo, magiging masaya ka ba na tinatago ka? Na may kapwa kang Oo. babae na umiiyak at meron bata sinisira mo yung Buhay. buhay, yung Yes. pamilya. Ay, isipin nila, dapat nga, mas mahalin mo pa yung asawa mo kasi Oo. yung biruin mo, nakuha mo siya nung dalagan, ang ganda, Ang fresh. lahat yung sinuko niya, yung panganganak, maiiba yung katawan mo, hanggang lumabas yung bata, mag-aalaga ka, hindi mo na makuhang mag-ayos na kasi busy ka. Aahinan ka ng pagkain, ikaw ng asawa mo, iba, tas aalagaan yung anak mo. Pagdating mo pa galing trabaho, mamasahihin ka pa. Yes. Yung kulang na lang habang naglalaro ka ng ML, sinusubuan ka. Di ba? Para continuous yung paglalaro. MAD Moms After Dark. Hi everyone! My name is Dee. My name is Aki. And welcome back to Moms After Dark! Kamusta mga kamads? Yes, mga kamads. Kamusta na? Kamusta Tapos din? na ba ang gawaing bahay? Yes! Ang pagluluto, paglilinis, O, tulog na ba? pag-aalaga ng mga anak. Anak, tama. Tulog na ba yung mga junakis nyo? Ang asawa nyo. Naghihintay sa kwarto. Oh my God. Another chismisa na naman tayo today. Yes. Pero before that, girl, anong oras na? Okay. Time check, syempre. 3:30 a.m. 3:30 a.m. Ito na naman tayo. Oo. Ay, madidinig niyo po yung tila ako ng manok. Good morning daw. Nakikimads. Kamusta daw mga kamad? Kamusta na ang araw nyo? Yes. Ikaw, girl, kamusta ka? Okay naman. Siyempre, eto na naman, nilulook up po tong araw na kasi araw ng chikahan natin dalawa. Yes. Tama. Ngayon, ang topic natin, may special request. Okay, sige. Ay, gusto ko yan. Ano ang request? Dahil hindi man ang mga gantong usapan sa chikahan ng madlang people. Lahat tayo makaka-relate. Oo, ano daw, usapang kabet, mistress, yes, at bakit may taong hindi loyal sa isang relasyon or relationship. So, wala muna tayong sa ating mahiwagang Garapon. garapon. Wala muna. So, ang topic natin is usapang kabet, mistress, Stress. and third party. Oo, yan. Bakit Okay. may mga hindi loyal? Muli ko na sabihin royal eh. Yung soft drinks. Soft drinks yarn. Usapang kabet. Ikaw ba, kamusta? Okay lang. Masakit pa rin yung katawan ko. Pero wag na natin pag-usapan Kung bakit, yun. Kung oo. bakit, oo. Sige. Sige. Let's talk about the topic. So, speaking of yun nga, kabet, no? Siguro I think may mga different types of kabet. Oo. Ikaw girl, may idea ka ba kung ano-ano yung different types of kabet? Para lang sa akin siguro baka magulat sila, may ganun pala, may iba't ibang klase ng level 1, 2, 3. Oo. Hindi, para lang, napansin ko lang, siguro, based on experience. Oh my, experience Experience na. talaga yan. Siguro, may kabit na hindi talaga nila alam na kabit pala sila. What I'm trying to say, pumasok sila doon sa relasyon na meron palang karelasyon tong si boy o si girl na hindi nila alam. Okay. Yeah. So, yun yung mga hindi sinasadyang maging kabit. Exactly. Okay. Yung naloko lang din. Oo. Ginawa mo kong kabit. Ganon. Yan. Okay. Ano pa? Tapos tumataka sila, syempre. Tapos may kabit naman na alam nila. Di ba yung una, hindi nila Hindi alam alam. na magiging kabit. Tapos umalis sila kasi hindi naman nila prepare maging kabit. Ayaw nila sa Yes, ganung yes. magulong relasyon. Syempre, sino ba nang gusto maging kabit? Meron namang nalaman na nila, nakabit sila, pero push. Push pa rin. Laban. Okay. Ay. Mm-mm. Parang yun yung aggressive na kabit. Oo, mga, ewan ko ba, kung na paano na, nagustuhan. Nagustuhan na. Oo, nagustuhan Nila na, yung baliw sitwasyon na. nila. Meron naman, alam na nilang meron talagang karelasyon, kumabit Kumabit pa. lumaban pa,
Kala mo naman kung siya pa yung mas matapang kaysa dun sa original Ah, na jowa o asawa. parang naririnig ko yan sa ano eh. Ah, Sa yung kay Tulfo. na-high blood yata ako agad. Hinay-hinay lang. Chill. Mukhang mahaba-haba tong topic natin ngayon. Oo. Chill kong gigil ko, guys. Mga kamads, ang gigigil ako. Ramdam ko. Hinga muna. Okay, so aside dun, meron pa ba? Yun lang, para sa akin. Yun lang para sa'yo. Yung pangatlo yun yung kumbaga sa level ng like demonyo. Demonyo Yung ka. demonyo ka to the highest level. Yung tipong yung walang pakialam kahit Oo. makasira na sila ng pamilya. Yes, oo. Yung Dami ko nakikita. oo, wala na silang kumbaga sarili lang nila iniisip nila. Mm-mm. It doesn't matter kung yung lalaki or babae may pamilya na. Yung Basta maging matapang masaya pa. lang sila kahit makasira sila ng buhay, di ba? Oo, yung gano'n, yung proud to say Grabe. kabit, dead makals. Kahit na alam nila yung tao, kunya for example, yung lalaki may uuwi ang asawa, may uuwi ang mga anak, Mm-mm. siya wala siyang pakailan, basta ako, Akin ka, akin ganun. ka. Dito ka lang. Oo, yung aawayin pa yung asawa. Kapal na mukha. Oo, yung sasabihin pa na wag mo gamitin yung bata. Mm-mm. Wow! Grabe. Sino ka, di ba, mga kamats? May ganon. Ay, ko talaga. Experience mo to? Experience yan, girl. Sakit sa puso, Oo. no? Mm-mm. Kaya madaming makaka-relate yan, mga kamats. Yes, for sure. Maraming makaka-relate talaga dyan. Madami. Kasi, kung ikaw man, di ba? For example, for example lang Sige. alam ko nang mabait yung pare ko eh. Nahuli mo, bigla isang araw, may kabit pala ang pare ko. Anong gagawin mo? Anong sasabihin mo? Naku, nahuli ko sila, kumbaga sa mall or sa inaat mo lang. kwarto. Sa kwarto. Ay, hindi. For example, nakita mo sa mall. Sa mall. Mm-mm. Yung hindi niya alam na nandun din pala ako sa Oo, mall na yun. Kasi oo. nag-date sila. Oo. Ay, girl. Actually, alam mo, hindi ko nga rin alam kung ano isasagot ko. Pero tingin ko lang, girl, na kapag nandun ako sa sitwasyon na yun, it's either matutulala ako or lalaslasing ko yung leeg ng babae. Mga kamats, laslas agad. Baka ganun. Kasi, shook ako eh. Di ba? O, di ba? Kumbaga nakilala ko siya na hindi naman siya ganun. Tapos biglang, meron pala siyang kabit na akala ko matino siyang lalaki. Di ba? So, hindi ko alam kung magiging reaction ko. Girl. Takot na ka. Huwag magtangka. Wag magtangka Yung iba talaga. kung iba, sinasabunutan lang, nilalabog siya, lalaslas niya agad. Lalaslasing ko talaga. Dapat pala lagi ako may dalang Ano? gunting. Kaya naman ko yung sa pare ko. Siyempre, kapag gano'n kasi, sa ganung sitwasyon, iba yung, like, yung paghaharap eh. Iba yung paghaharap nyo ni kabit, iba yung paghaharap nyo ni husband. Oo. Anong sasabihin mo naman sa asawa mo? Anong gagawin mo? Hindi sasabihin nga, anong gagawin mo? Patatawarin mo ba? Aayusin mo ba? Bibigyan mo ba ng chance? What do you think? Siguro, tatanungin ko siya, pangit ba ako? Kapalit-palit ba? Pero totoo yan Hindi nga. Hindi, siguro Pero pwede mo din maramdaman yan, syempre. Oo, syempre. Siguro tatanungin ko siya kung bakit, anong Oo. nangyari, Mm-mm. paano nangyari, 'di ba? Tsaka kung iiwanan ba na 'yon o iiwanan niya kami ng anak Papipiliin niya. mo. Oo, papipiliin ko kagad siya kasi Oo. girl, hindi ko kaya dalawa kami sa buhay niya, Mm-mm. 'di ba? Parang Syempre, saka asawa mo yun eh. and I think kapag ganun, parang masisira na rin talaga yung trust ko sa kanya kasi everyday ko yun maiisip eh. Mapaparanoid ako na para bang ay, kausap pa niya to. Kahit nasabi niyang iniwan niya na or hiniwalayan Oo. parang mapapaisip ako na, ay hindi, kausap pa niya. Ay hindi, nagkikita pa sila. So, lagi kami may bangayan sa bahay. Oo. Lagi kami mag-aaway, makikita din ng anak namin. Nandyan yun eh. Lagi nandun yung pagdududa. Oo. Lagi ka ng tamang hinala. Yes, yung yes. lagi yung isip mo, hindi mo mapapakali. Tuwing lalabas siya ng bahay, Mm-mm. pag hindi mo siya katabi, ano kayang ginagawa niya? Oo. Kausap niya pa ba or may iba ba? Oo. Yung tipong magsi-CR lang, no? Tas Oo. dudumi lang Mapapraning siya. ka talaga. Yung pala kausap na niya. Kaya pala ang tagal-tagal niya sa CR. Diba? Nagbi-video call na sila. Aray ko, bibidyo ko, no, kapag. Ikaw. Ako? Oo. Ang gagawin? Pag ganun yung nangyari, yun, nahuli mo, girl. Nahuli mo eh. Nakita mo eh. Magkasama sila eh. Anong gagawin? Ay, Diyos ko. Parang nahuli ko na madaming beses.
I-share mo. Oh my God. Mm-mm. Sige. Siguro, nahuli ko sila. Ay, hindi. Sige. Yung unang beses mong nahuli. Ay, yeah. Yung unang beses Oo. na, Pinakaunang beses. Beses. Ilang beses ba, girl? hindi lang isa, ng dalawa, madaming beses ako nagpakatanga kasi. Diyos ko. So, mga napapanood dito, hindi nila alam mo yung malalaman yun na tunay na katotohanan. Tunay na katotohanan. Pero di ba, tinatawa ko na lang, madaming beses. Mm-mm. Madaming beses. Sabi nga, siguro nga, nagpakatanga, nanay na ako eh. Gusto kong ilaban yung pamilya ko. Tama. Nung una kong nalaman, masakit talagang kinonfront ko siya, umiyak ako. Bakit? Nakuha kong i-chat yung babae. Pinapaalam ko may asawa to. Okay. That time. Nag-respond yung babae. Oo, nag-response naman yung babae. Ano sabi ng babae? Inaway niya din ako. Ay, ang kapal ng Matapang. mukha. Matapang. Matapang pa sa asawa. Oo, kasi yung asawa ko daw lumalapit sa kanya. Inaturo na sabihan ng kabit. Oo. Yung sinasabi niya kung anong ginagawa nila. Grabe, no? Oo, nung mga that time kasi, alam mo yung sakit na kukwestiyonin mo yung sarili mo, bakit? Kasi, ba't mo nagawa sa akin to? Kasi nung time na yun, syempre mag-asawa na kayo, pamilya na kayo. Kumbaga nung nag-promise kayo yun sa marriage na yun, binigay mo na yung sarili mo na Yes. ikaw na lang ang para sa akin, ako na ay para sa'yo. Oo. Hindi ka na naghanap ng iba. Ang focus mo na paano i-work out yung family mo, nandun ako sa part na yun. Usually, at gano'n naman talaga ang dapat Yes. kapag may asawa ka na, hindi yung nakafocus ka pa pala sa iba. Nag-explore ka pa rin. May mga ganun talaga, no? Sa tingin mo ba ikaw, ano perception mo, bakit may mga taong kumakabit? Perception ko sa ganyan. Or masasabi mo? Siguro kasi, na-attract sila sa mga ilang bagay. For example is, dahil mapera yung lalaki Oo, or may mapera mga yung ganon. babae, di ba? O dahil sa pera. Di ba yung ganyan? Tapos, Kadalasan sabi nga nila yung mga bata sa majujonda. Oo. Hindi ko naman nilalahat pero may mga ganon. May mga ganun naman Mga talaga. sugar daddy. To be honest. Oo, Sugar mommy. Sugar mommy. Oo. Ano pa ba? Yung katuyo kasi nila sa buhay, naghahanap. May mga ganon. Aminin natin. Tsaka, ikaw, ano pa? Dagdagan mo. Nga no. Para sa akin, may mga babae kasi na wala silang, sa akin ang kabit is selfish. Selfish, Oo, yes. sarili lang na iniisip nila. Wala silang respeto Sa sarili nila. Actually, akala nila mahal nila yung sarili nila. Hindi nila mahal yung sarili nila kasi kung mahal yung sarili nyo, hindi nyo ilalagay yung sarili nyo sa sitwasyon na magiging kabit lang kayo, like rebound. Tsaka yung may sisirain kayong Yung pamilya. Oo. No? Usually, kasi technically, akin ang salitang kabit is hindi lang naman sa may kasal, mag-asawa. Yun ang kapag pumasok ka doon, kabit ka. Yun ang para sa akin na ganun. Kasi pag single naman, mag-boyfriend, girlfriend, though, third party, or sabay, siguro consider na natin yun. Pero, mas hindi kasi maganda pag may pamilya May na, pamilya. may asawa na. Kasi may pamilya ka Biruin nang mo. sinisira eh. Oo, ba't magiging masaya ka ba na tinatago ka? Na may kapwa kang babae na umiiyak at meron bata, sinisira mo yung Buhay. yung Yes. pamilya. Kasi, kung iisipin mo, no, yung bata, dadalhin niya yun hanggang pagtanda niya. Kumbaga, trauma sa kanya yun. Totoo. Na yung family niya nasira, hindi kompleto. Tapos, isang parent na lang ang kasama niya sa buhay niya. Oo, saka ikaw, for example, kabit na bilang isang kabit na babae, kapwa babae mo. Kaya mo saktan? Ikaw kaya Hindi. lumigay dyan sa sitwasyon na yun. Hindi ko rin kaya. Diba? Anong mararamdaman mo? Parang, ay, kaso hindi ko rin masabi. Ha? Oo, di ba, no? Hindi, pero I think naman kung ako yung nasa ganyang sitwasyon, siguro, kapag hindi ko pa alam na ginawa akong kabit, yon. Pero kapag alam ko na ginawa akong kabit or alam ko na may partner, siguro hindi ako papatol. Oo, kumbaga, di mo alam eh. Oo, hindi Kumbaga, ko alam mag-move backward ka. Oo. Hindi mo itutuloy. Pero pag nalaman ko naman yung sitwasyon na gano'n, I think ako na mismo yung lalayo and kakausapin ko din yung wife. Oo. Kasi ayoko din naman na isipin ng babae na alam kong Nasadya may mo. asawa tapos Oo, sinadya ko eh. Ayoko tama, nang tama. ganun eh.
kailangan ko makausap yung wife Oo. or kahit magpakita pa ako ng proof. Oo, na wala Para lang- mo, di mo talaga Oo, alam. na hindi ko talaga alam. And nung Tama. nalaman ko nga, ayun, di ba? Umalis. Aalis ako. Ganon. Exactly. Ganon yung gagawin ko if ever. Tama. Ganyan. Actually, may mga nakaano din ako, may na, salabu. Meron na din ang mga ganyan experience na hindi Oo. nila alam na Nakakabit may sila. asawa pala. Ang asawa ko. Humingi ng pasensya. Oh. Sa'yo? Oo. Ay, oh my gosh. Ilan yan? Marami na. Madami naman. Madami na nga sila. Pinakamatindi lang yung latest sugo ng ewan. Diba? Hello? Sa'yo Hello, na yan. Sa'yo na yan. Wow. Ganun eh. Oh, diba? Okay. Eh, yun nga. Hindi nila kasi alam. Nung sinabi ko may pamilya na yan, may asawa na yan, may anak kami, nag-ano naman sila. At least. Naglubay. Meron, siguro hindi din nila siguro alam. Kasi usually din naman, yun nga yung sabi ko sa'yo, may kabit na hindi nila alam Mm-mm. na yung isa Na- magpanggap na akala niya binata. Oo. Ako nga, bigla lang ako napunta sa ibang bansa eh. My God. Sinabi? Oo. Matagal na daw ako nasa abroad, girl. Kailan po? Hindi ako nag-abroad. Wow, kapal lang mukha. Aray ko. Oo. Saang lugar ang sinabi? Wala sinabi. Sana sa Europe. Tagal na daw kasi ako wala. Kaya wala na daw ako asawa kasi matagal na nasa ibang bansa. Ganun pa yung palusot, diba? The audacity, girl. The audacity. At kinusinti pa ng magulang. Ay, Shims. Mm-mm. Yun yung ano eh, yun yung sobrang ano na. Totoo. Sobrang below the belt na yun eh, para i-consider pa ng magulang. No, may Oo. may ganun eh. Meron talagang ganun yung alam na ng magulang nila na naging kabit. Tapos Hinahayaan lang nila. hinahayaan lang. Siguro minsan may mga point na, like, breadwinner. Siguro dahil ganun, hinayaan na lang. Kumbaga, Meron ganun. Or may... natakot yung parents na baka hindi na sila sustentuhan. Oo, siguro. Kaya I hinayaan think, na lang. Grabe sa naman. tingin ko lang based on my experience, Mhm. na may ganun. Which is nakakalungkot. So, kung mapapanood naman niya, alam mo kung sino ka. Ay, Eh, di hello hi. sa'yo. Oo. Hi. Oo. Welcome to MAD. Totoo. Mad na mad kami Oo, sa'yo. mga kamads, kayo ba, anong gagawin nyo pag nahuli nyo si Mrs. or si Mr. na may kabet? Kakalbuhin ba agad? O, ganun o. Itatapon ba agad siya sa labas ng bahay? O patatawarin nyo? I think maraming magpapatawad, no? For the sake of the family. Oo. Usually, ganyan. Kasi, pag may pamilya ka, iba na yun eh. Pag pamilya mo, ipaglalaban mo, girl. Hindi mo ba sa isusuko? Pamilya nga eh, asawa mo yun. Mga anak mo yun. May tanong ako sa'yo, girl. Alam ko medyo, medyo malalim. Pero, paano ka tumayo nung mga panahon na yun? Kasi, kung, di ba sabi mo, ilang beses mo nahuli. Di ba kasi parang nakaka-down yun eh. Oo. Kumbaga parang iisipin mo, anong ba to? Ano bang mali sa akin? Mga ganun, di ba? Ano yung naiisip mo ng time na yun? Ano yung ginawa mo para buuin pa rin yung family nyo? Di ba dapat kasi ang desisyon mo, maghiwalay na kayo. Usually, Oo. ganun, di ba? Maghiwalay na tayo, paulit-ulit na lang to eh. Pero ikaw, ano yung nag-hold sa'yo Nag-hold sa akin. para ipilitin na maging maayos yung family nyo? Siyempre, yung una yung anak ko. Ayokong lumaki yung anak ko na sira yung pamilya, na walang tatay. Yes. Pangalawa, kahit na ganun yung sitwasyon, syempre, yung pagmamahal ko sa asawa ko. Kasi minsan isipin din natin bakit niya nagagawa yun. Baka naliligaw lang siya ng landas, o baka that time matukso lang siya. Nakakalimutan niya, eto pala, nandito yung nagmamahal niyang asawa or anak. Yung papakita mong pamilya kayo. Nilaban ko naman. Though, may madaming laban naman akong nagtagumpay ako in fairness naman na nag-uusap kami, nagkaka-reconcile. Pero naisip mo na rin bang mag-give up? Oo. Kaya lang biglang maiisip mo na yung anak nyo. Oo, parang ayoko na, uwi na ako sa amin. Kaso, yung anak ko lagi iniisip ko eh. Lagi ko iniisip, paano na yung baby ko noon? Paano na yung anak ko? Ang hirap kasi kung wala siyang pamilya. Lalaki siyang walang daddy. Oo nga. Napakahirap. Tsaka yung trauma niya paglaki niya. Doon, sumuko na din ako. Pero dadating kasi sa point, pag paulit-ulit na lang, Oo. na mapapagod ka din at susuko na. Mararamdaman nyo yun. Kasi mayroong mga laban na kailangan mong ipaglaban pa. At meron din naman na
Dapat tama na. Oo, male-level up mo. Pero para sa akin kasi as a family, huwag mo agad isusuko kasi pamilya yan eh, sabi nga nila. Sa pamilya, asawa, yung mister, yung misis, saka yung anak. Binubuo yun eh, ng mga anak. Yun, asawa, di ba, mister, misis, tas yung mga anak niya. Eh, yung kabit, sino ka dun? Extra. Anay. Anay, oo. Sisirain yung Oo, anay. Exactly, anay ka. Totoo. Anay ka. Eh, paano dumating yung panahon? O, sige. Mga kabit, nakuha nyo na. Nasa inyo na. Oo. Nagkaroon kayong pamilya. Eh, sa anak nyo nangyari. Karma yun. Karma, di ba? Masakit yun Di ba? Makita mo yung anak mo umiiyak kasi may kumabit. Yung asawa or may kabit na. Nasira. Tapos yung apo mo, nangyari yung ginawa. Kasi ginawa mo. Asan yung puso mo dun? Asan yung respeto mo sa sarili mo? Tama. Saka hindi, takot na lang sa Diyos yun Takot na lang sa Kung may Diyos. takot ka sa Diyos, hindi mo gagawin yun. Takot sa Diyos, self-respect. Saka respeto sa kapwa. Kapwa, oo. Kapwa babae. Oo, sa kapwa lalaki. Kapwa lalaki. Sabihin, may mga lalaki din naman na, for example, mga babae din na nagiging third party. Yes. I mean, yung misis ang nangaliwa. May mga ganyan, di ba? Okay. Ikaw, girl, sa tingin mo, ano yung magiging reason or madalas na nagiging reason kung bakit nangangaliwa ang isang tao or Ng babae or ng lalaki? Para sa akin, hindi sila marunong makontento. Content. Yun ang lahat. Yung pinaka-main reason. Kasi, Okay. like, katulad yung pinaglaban mo, ang tao kasi pinaglalaban ka ng paulit-ulit, mahal ka nun. Kasi, kaya ka pinaglalaban, mahal ka eh. Biruin mo, sa kabila ng lahat ng pagkakamali mo sa buhay, pagkukulang mo, pilit kang nilalaban, ikip ka, ganun ang pagmamahal. Tsaka yung yung sinamahan mo mula from down moments. Down moments, hanggang naging successful kayo. Kasi hindi mo naman pwede i-reason out na kasi ganito yung buhay namin, ganyan. Lagi na paikot-ikot, ito na lang, walang improvement, stagnant. Wow ha, ang buhay naman hindi kayo agad nagiging like successful, di ba? Lahat naman nagsisimula, pagtutulungan nyo. Saka hindi agad-agad, may time frame. Yes. Kasi hindi naman tayo sabay-sabay na binibless ni God. Oo. Di ba? Pero nakikita naman ni God na nagsusumikap tong pamilyang to. Oo. May oras. May oras para doon. And siguro, I think, girl, kaya rin isang factor is hindi rin nabibless yung life niyo nung time na yon. Is dahil nga sa ginagawa din yan. Oo, exactly. Nang bababae siya. Minsan maramdaman mo yung kahit trabaho na kayo ng trabaho ng asawa mo, pero wala man ng improvement sa lifestyle niyo or sa buhay niyo. Kasi nga, minamalas kayo kasi may tao o may isa sa inyo na hindi gumagawa ng tama. Tapos ang masakit na part pa doon, i-blame sa'yo. Oo. Yung Totoo sitwasyon yun. ng pamilya niyo, no? Bakit may ganun, Igagaslight, no? Kasi usually, umapansin natin sa mga kabet, no? Mga nagloloko na tao, lagi na naman nila sisiraan yung asawa nila doon sa kabet. Oo. Siyempre, yung asawa ko kasi ganito bungangera, sugaron. Oo, madalas yan ang narinig walang kwenta, ko. Bungangera kasi. Inaaway ako. Binubugbog ako, gano'n. Sorry. Yung binubugbog, hindi na dapat talaga yun. Pero kung i-invento mo lang na binubugbog ka. Or sa asawa mong nagger. Teka lang sa tingin mo ba, hindi ba magbubunga ngayon kung wala kang ginagawang mali? Yes, tama. Kasi kung okay naman lahat ng ginagawa mo, kung wala naman siya nakikitang mali sa ginagawa mo, bakit ka bubungangaan ng babae, di ba? Ay, mga kabit naman, syempre, naniwala. Feeling hero. Yes. Bida. Ikaw na babae. I think para nila yun, way nila yun, para makuha din yung nung guy. Oo, ganun talaga yung mga kabit. Sila yung bida, sila yung mabait. Sila yung calm. Si Mrs. ang bungangero. Di ba mga kamas? Ganun na nga Pero I think, pag nagtagal din naman sila, girl, for example, no, yung shobet, tsaka yung guy, or yung yung lalaki na, Oo, basta yun, si Mr. Saka yung kabit niya. Saka yung kabit niya. Pag nagtagal din naman sila, parang mauuwi din sa ganun eh. Kasi kung yung problema is yung nangabit, ganun din, mauulit lang din yung sitwasyon. Bubungangaan ka. Saka nasan yung yung peace of mind mo. Yes. Yung asawa, saka anak pinagpalit, ikaw, sino ka? Yes. Oo, di ba? Mahirap eh. Di ba? Ano lang yun like, ang tawag sa kanila, rebound. Rebound. Escape lang yun mga kabet.
escape sa problems Exactly, sa ng pamilya. pamilya, no? Mm. Kumbaga, napapagod na ako Napagod dito na eh. ako Sige, di- mangangabit ako. Oo, Ay, ganun lang. ganun lang. Grabe naman pala talaga. Yun lang naman ang tingin sa kanila talaga eh. Yung mga kabit, panira, rebound, pampalipas oras, di ba? Kasi, di ba, nararamdaman na lalaki, uuwi sa bahay. May kabit, uuwi sa bahay, o mag-aaway sila ng asawa niya. Kasi nga may kabit eh. Mm. Tapos pag-uusapan na naman, eto yung bayarin ba? Eto yung babayaran natin. Eto yung tuition ng mga bata. Ang hirap Oo. nun. So, eto yung kailangan nating gastusin dito sa bahay, which is normal. Oo. Hello? Pamilya mo yun eh. Saka hindi Yun ka na talaga yung daily struggles ng isang bumubuo ng pamilya. household. Yung household, yung Oo. gasto sa Bahay. bahay, grocery, Tuition ng yung mga tuition anak. ng mga anak. Di ba? Tapos yung lalaki, kadalasan naman kasi, di ba, sa pamilya lalaki, ang nagtatrabaho daw ngayon, modern days, may mga misis na din na nagtatrabaho. Mm. Siyempre, pagdating sa bahay ng pag-iisipan, yun ang bubungad sa kanila. Tapos, ang mangyayari, tas may kabit nga, di away na naman. So, si mister, ang damdam talaga nila, nababombard sila pag nasa loob ng bahay. So, ang gagawin niya, syempre mag-chat naman si kabit. Oo, okay ka lang ba, bebe? Sasabihin naman ng isa, uy, naaway niya ako, ito na naman yung bunganga niya. Da. Ganun lang naman yun eh. Ay, naku, umalis ka na dyan, dito ka na lang. Kumbaga nakakita sila ng opportunity para kunin na sila talaga ng tuluyan ng kabit na. Oo, ganon. Parang nagiging comfort zone nila ang kabit. Panandalian lang siya, syempre, pabebe yun, ba't di kayo wala kayong binabayaran? Kabit nga yan, yun nga isipin mo. At sinong matinong babae ang kakabit? Yes. Yung pinupulot niyong babae na pinapalit niyo sa asawa mo, na nanay ng mga anak mo, na nagmamahal sa'yo, nag-aasikaso sa'yo. Ultimo, yung, di ba pag yung mga asawa na nasa bahay lang, yung lulutuan ka, aasikasuhin ka. Witness ako dyan, girl. Di ba? Nakikita ko yan pag-aasikaso mo naman talaga. Oo. Yung So, galing na siya sa trabaho, hindi lang naman ako. puyat. Oo. Tapos, magluluto pa talaga siya. Ay, salamat. Mag-aasikasuhin talaga niya yung family niya. In fairness naman talaga. With all honesty, nakikita ko yun. Ramdam naman yung mga iba nating kamats dyan, di ba, mga mami, yung mga naka-experience ng ganyang bagay, na ikaw lang gagawa lahat. Di naisip kasi ng mister na yung hirap mo bilang nanay ka lang or asawa na nasa bahay, yung pinagsisilbihan mo, yung Yes. tapos yung, ito pa isa sa malalang mga reason, yung pagpapalit mo, kaya kami kabit kasi losyang na yung asawa mo. Ay, Di ba? sila mga din naman ganun yung eh. may kasalanan kung bakit naging losyang yung asawa nila eh. Oo. Kasi di ba kung titingnan mo, girl, na for example, sa Oo. housewife, May mga ganun. di ba? Since housewife yung babae, wala siyang income. Oo. O sabihin na natin, pwede naman siya gumawa ng income. Paano kung nakafocus lang talaga siya sa anak tsaka sa asawa? Oo, mayroon namang, di ba, madaming, may allowance. Oo. Yun nga, sabi mo nga. Allowance. Bigyan mo yung asawa mo para naman mabili niya yung something para sa sarili niya. Oo, Diba? exactly. Makapag-makeup sa man lang para pag uwi mo, maganda siya para sa pagdating mo sa bahay, yung ganun. Kaso kung hindi mo naman siya bibigyan ng something para sa sarili niya na pera, wala kang karapatang magreklamo. Oo. Ikaw kaya sa bahay, tapos mag-alaga ng bata sa maglaba. Ang hirap. Di ba? Yung tipong puyat ka na nga, tapos kailangan mo pang gumising kasi kailangan mo magsaing, maginis ang bahay, Oo. mag-asikaso sa asawa mo, sa anak mo. Mm-mm. Yung oras mo pa lang bilang housewife, kulang sa totoo lang. Tapos yung magpapahinga ka, hindi ka rin makakapahinga dahil baby pa yung anak mo, iiyak. Oo, Sinong babangon? Yung asawa mo ba? Hindi. buti nga yung mga nagtatrabaho na asawa dyan na mister, meron kayong leave. Yung mga nanay ba may leave? Wala. Exactly. 24/7. 24/7. So, yun man lang, di ba? Ay, isipin nila, yung dapat nga, mas mahalin mo pa yung asawa mo kasi Oo. yung biruin mo, nakuha mo siya nung dalagan, ang ganda, ang Ang fresh. fresh. Lahat yung sinuko niya, yung panganganak, maiiba yung katawan mo, hanggang lumabas yung bata, mag-aalaga ka, hindi mo na makuhang mag-ayos na kasi busy ka. Aahinan ka ng pagkain yung ikaw ng asawa mo. Diba? Tapos aalagaan yung anak mo. Pagdating mo pa galing trabaho, mamasahihin ka pa. Yes. Yung kulang na lang habang naglalaro ka ng ML, sinusubuan ka. Di ba? Para continuous yung paglalaro. Ay, parang ginawa ko yun, ha? Ay, grabe. Mm-mm. Grabe talaga. Tapos yung pagkalabas mo na pa lang ng pagkatas mo maligo, nakalagay na yung susuot mong damit.
Oo, Oh. ultimo brief, girl. Tapos naka-plancha pa, no? Mm-mm. Wala, grabe Hindi lang siya. ako magaling magplancha, alam niya yan. Pero alam mo na may pag-aasikaso ko sa'yo. Aminado naman siya doon. Maasikaso ako. Diba? Yun lang. Iisipin niyo lagi. Kaya sana, yung, alam ko namang sa buhay, may mga rason na nahihirapan na kayo. Kaya gusto niyong kumawala. Pero lagi niyong isipin, yung masasayang bagay na pinagdaanan niyo. Saka ikaw ang bumuo ng pamilyang Pamilya, niya. oo. Pamilya mo yun eh. Binuo mo yun, tapos wawasakin mo. Ikaw yung magdudulot ng sama ng loob, saka sakit sa puso nila. Ikaw ang sasakit sa sarili mong pamilya. Ano, diba? Tao ka pa ba? Diba? Siguro girl, Ay, ang sakit. alam mo yun, yung, ang tawag doon, yung nakulang ba yun? Yung, ang tawag doon, girl? Nagayuma. Nagayuma. Diyos ko, sana nga nagayuma na lang sila eh. Baka sakaling, sakaling merong panggamot, ibus ka na mga asin. Asin. Diba? Mga amat sa asin. Para mawala. Ay, Oo. Mawala. Bahanga, no? Oo nga, mali nyo. Baka nagayuma. Bisikat mo ng asin, dasalan nyo. yes. Pag di pa nakuha sa dasal, pukpukin mo na lang sa ulo. Para mag-amnesia. Oh. Makalimutan niya na yung shubet niya. Oo, di ba? Hindi na lang naisip, pero, alam mo yung ganyan, pag kasi may kabit ka, yung sabi nga nila, para sa akin, or, hindi lang sa akin it's a choice. Oo, it's a choice. Na, na maging hindi ka honest or mangabit ka. Choice mo yun, na magkaroon ka ng third party. Hindi ka natukso eh. Kasi yung tukso, every day sa buhay mo nandyan. Choice mo na lang yan sa buhay mo. Kung maliligaw ka ng landas. Oo. Decision mo yon. Nagagaguhin mo, sasaktan mo ang sarili mong pamilya. Tama. Biruin mo, yung dating mong pamilya na pinagtatanggol mo sa lahat, na ikaw nagpoprotekta at Ikaw ang nagbigay ng sakit. Which is, sa ganyan kasing pangyayari, ang dami yung sinabi, di ba? Mga So, kamads, aray ko. Ramdam nyo, no? Ako ramdam ko. Di ba rin kasi kawawa sa ganyan, ang kawawa kasi yung bata, yung mga bata. Sila yung mas affected. Kasi timo, for example, naka-move on na yung mag-asawa, di ba? Tapos, syempre, yung lalaki dun sa shubet, yung nanay, nakahanap na rin ng bago. Tapos makakabuo sila ng family. Tapos, syempre, nagkaroon ng baby. So, parang, naiwan yung isang anak. Although, alam naman nung bata na anak siya, tsaka mahal pa rin siya nung nanay niya mismo. And kahit naman sabihin natin, mahal siya nung bagong asawa nung mother niya, parang, pa rin, no? May kulang pa rin. Kasi hindi talaga yun yung nakasanayan mong family. Yung Totoo. tatay mo, yung nanay mo. Totoo. Parang sakit niya na. May naalala ko dyan. Yung hamagad niyang sitwasyon. Ano yun? Yung, Ano yun? Oh my God. Magkaiyakan tayo dito. Okay lang yan. I-share mo yan. Talaga? Last, siguro, based on my experience, dumating nga sa point na, nangyari na nga. Sumuko na ako after several times kong pinatawad. Several times akong niloko. Na several times kong trying to save my family. Yung tatay ng anak ko. Para hindi siya lumaki na walang tatay. Nung nandun na sa point na, ay oh my God, nakakaiyak. Dumating tayo sa point na, sabi ko dun sa anak ko, bata pa siya noon, siguro mga lang siya, around 8. Sabi ko yun, paano yung daddy mo? Alam niya kasi, yung bata kasi, siya talaga ang nakatuklas nung last time na, yung huling pangyayari sa amin na may iba na yung daddy niya, iniwan niya kami, pinagpalit niya kami sa iba. May iba na yung daddy mo, baka sa susunod magkaroon na siya ng ibang, yung anak, magkaroon siya ng sarili niyang pamilya doon sa babae na yun. Which is yung kabit na yan, kung ikaw man, kung alam mo lang yung ginawa mo sa pamilya ko, tas ako din, magkaroon ako ng bagong asawa, magkakaroon na ako ng sariling family, kaso magkakaroon ako ng bagong baby, magiging kapatid mo. Siyempre, nung that time, malungkot, usap asing one-on-one kami ng anak ko that time. Tapos sabi niya sa akin, daddy mo, meron siya, ito yung pamilya niya na bago, ito si mami, tapos ito, meron din akong asawa, bago, magkakaroon ako ng bagong baby. Sabi sa akin ng anak ko, paano ako, mami? Sino yung pamilya ko? Ulo. Saan ako doon? Sabi niya.
Yun Oh nga. my gosh. Ano ba yan? Sabi sa'yo eh, wag na natin eh. Sabi niya sa akin. Yun, nung that time, hindi ko naman talaga intention na mag-asawa. Tinanong ko lang yung anak ko. Tinitingnan ko ano yung magiging ano niya, reaction Reaction niya. Yun. Talagang hindi ko kinaya. Mas doon ako nadurog. Oo. Na mas kawawa yung anak ko. Actually, mas nasaktan siya kung ano yung nangyari sa amin that time. Ako na. Naiyak din ako. Ba yan? Chika lang to, chismisan lang tayo. Hindi kasi ramdam na ramdam ko rin kasi, girl. Though, okay naman, napalaki ko naman ginamayos yung anak ko mag-isa. At masaya naman kami magmami. Sa asawa ko, diyan ka na lang. Kung nasan ka man. Mag-hello sa'yo yung mga missiles. Oo. Di ko naman po... yung iyak sabay tawa, lo kami talaga. Ang iniiyakan ko po, yung dating naalala ko lang. Kasi kawawa talaga yung anak ko nun that time. Talagang yung big impact talaga nito sa mga bata. Kasi tayo bilang asawa, pwede naman tayo mag-move on na maghanap ng iba eh. Oo. No, di ba, mag-asawa ka uli, magkuma ka uli ng bagong partner mo. Pero yung mga anak mo, wala, hindi na sila makakapili ng ulit ng sarili nilang mommy at daddy na bubuo sa pagkatao nila. Kasi Oo. kayo na yun eh. Wala silang option na kumuha ng, ito yung mommy at daddy ko, ito akin lang to. Ito yung bubuo sa pamilya ko. Wala silang ganun. Sila laging naiiwan sa gitna. Kaya madami din bata na sabihin natin na rebelde. Kasi, Nagbubulakbol. kasi sobrang silang nasasaktan. Hindi nila alam kung paano i-process yung Ang nararamdaman. sakit na nararamdaman nila. Oo, yung iba pa nga, girl, nagkakaroon ng trauma eh, yung nakakalimutan nila yung memories nila nung bata sila. Ganun. Dahil dun sa sitwasyon na yun nangyari. Oo. Yung anak ko, ganun siya. Meron na pala siyang ganung trauma. Yung parang memory loss. Memory loss. May mga selected memory loss. Yun, na dahil sa trauma nung naranasan niya nung bata siya. Dahil sobrang lungkot niya na ginawa sa amin yun ng daddy niya. Sobrang, Sakit-sakit. sobrang sakit na. Sana, yun nga, yung mga kamaso, mapapanood din niya to. Alam mo, nandyan ka, kung one time mapapanood mo din naman to. O alam mo lang kung ano yung nangyari sa anak mo. Though, okay siya ngayon. Pero, sana, ma-realize mo na mali talaga yung ginawa mo. Saka yung mga kumakabit dyan, hindi nyo lang talaga alam na kung paano yung sakit na dinudulot nyo sa pamilya na sinisira nyo. Ng mga iniiwanan ng kinakabitan nyo. Oo. Bakit hindi na kayo maghanap? Maghanap Ang dami naman single dyan, di ba? Totoo. Bakit? Di ba, girl, minsan no, meron din yung kumakabit na, Speaking of that. yung nasisiyahan sila. Oo, gusto Dahil nila yung may exciting ba? May exciting doon na maging kabit. Gusto nila, ayaw nila sa lalaki na green flag. Gusto nila red Red flag. Ba't may mga ganun, no? Masokista. Oo, bakit may mga ganun? Hindi ko magets. This challenge daw nga. Challenge na parang, dahil nakuha mo siya, sobrang Oo, yung feeling mo satisfied ka. Ha? Kasi mga kamats, mga kamami dyan. Nalaloka ako. May mga ganun, Ba't may mga diba? ganun? Kakaloka sila. Yung alam naman nilang may asawa. Pero dead makels. Yung alam yung uuwi yung partner niya sa bahay, yung jowa, di ba kabet? Tapos na yung trabaho, uuwi na yung, uuwi na si asawa, yung jowa. Ay, hindi. Ito si kabet, magkatrabaho sila. Uuwi na si jowa sa bahay. Tapos, magchat-chat. Hindi ako makakapasok kunya baby si kabet. Baby, hindi ako makakapasok bukas kasi may sakit yung anak ko. Kailangan kong alagaan, kailangan kong dalawin. Ay, sumagot si kabet. Ha? Ano ba yan? Bakit laging ikaw? Ba't hindi yung asawa mo? Wow. Wow, bakit? Visit? Naiirita ako, girl. May gano'n, di ba? Tapos, may ganito pa. Makakarinig kayo dyan, mga kamamshi. Makarelate ka din kung kabit ka. Oo, kabit ka. Te-text mo si kabit, nahuli mo na eh. I-chat mo. Sino ka ba? Bakit ba? Ano ba? Pinagdala, lintik yung worst na, babae ka? Kumapit ka sa asawa ko? Grabe ka, sino ka ba? Bakit gano'n? Andito yung anak, huwag mo sirain yung buhay namin ng anak ko. May anak yan, may asawa yan. Kailangan siya ng anak ko, ng mga anak ko. Kailangan nila ng ama. Sino ka sa buhay namin? Sasagot si kabet.
Huwag mo gamitin ang bata. Huwag mong gamitin ang anak mo. Ay. Wow. Feeling powerful, leche. Napipikon ako, girl. Di ba? Parang yung high blood ko biglang nag-spike pataas. Di ba? Wisit ng mga sagutan niya. O, ganun Saan nila napupulot yun? Yung kapal na mukha na ganun, no? lahi kasi sila Santanas. Demonyo. Demonyo! Bubulok din kayo sa impyerno. Gaya ko lang yun sa isang vlogger. Gaya-gaya. Di ba, no? Hi, kila Yoma! Hello! Lagi ko yung pinapanood. Kala mo naman, Manay, no? Mali mo naman. Ang tawag dun, girl? Yung may sasama nila tayo sa vlog Oo. nila. Mali mo naman. Favorite ko nga sila, di ba? Bubulok din kayo sa impyerno. Ganon. Grabe. Hindi ko kasi mag-grasp yung ano nila eh. Yung kung saan nanggagaling yung kapal talaga ng mukha nila para pangatawanan yung ano nila, yung pagiging kabit nila. Oo. Kasi 'di ba, parang dung unang panahon, yung Oo. dati 'di ba, pagkabit ka hindi mo pwede ipagmalaki. Oo. Kumbaga, pagkabit Tago. ka, tago lang kayo ng tago. Oo. Kasi kapag Kahihiyan nalaman ka eh. yan, kakalat, kahihiyan yan, di ba? Oo, Tapos yung mga oo. tao, pagchichismisan ka, galit sa'yo, Sa'yo. yung mga kaibigan mo, Tatakwil ka ng lalayuan na. pamilya mo. Oo, mga tatakwil ka ng kaibigan pamilya mo. Yes. Pero ngayon, Ay, proud yung and loud. proud and loud. Tapos kung kaibigan ka, tapos nalaman na kabit ka yung, nalaman na kabit yung kaibigan, proud pa sa'yo na kabit ka. Oo. Itatanong pa sa'yo, mayaman ba yan? Ganito. Oo. Di ba? May mga, yun nga, isa pa yan. Enabler. Yes, exactly. Meron din kasing depended din para sa akin, or sabihin na natin para sa akin na naman din. Observe ko lang, Sige lang. yung sa circle of friends mo, Circle of friends. o yung mga tao sa paligid mo, kung bakit ka nagiging ganon. May mga konsentidor. Konsentidor. Meron din kasi nagaya mo. So, yung mga konsentidor na yan, sarap saksakin ng tinidor. Oo, meron din mga tropa mo yung si mister mo kasi yung tropa niya bababae din. Oo, kaya nadamay. Oo, nang kabit nadamay din, siya. nadamay, iniwan yung pamilya. Kumbaga inaya. Oo, Tara, dito inaya. tayo. Oo, imbis May na papakilala pagsabihan. ako sa'yo. Oo. O meron din naman na hindi nila ginagawa yun though, hindi nila kaya pagsabihan yung kaibigan nila. Kasi yun, alam mo, yung sa Filipino culture, no? Observe ko lang, hindi naman lahat, Kadalasan sa atin, sasabihin natin, ayoko kasi mga ilam, usapang pamilya yan. Ganon sila. No? Sarili niyang desisyon yan. Kung ikaw, talaga, kung tunay niyong kaibigan at may malasakit kayo sa kaibigan niyo, sasabihan niyo sila, i-call Oo. out niyo yung maling ginagawa Yes. nila. Oo. Ano pa yung ba't tinawag yung mare at inaanak? Oo. Yung anak nun, kung kukonsintihin nyo lang yung pare nyo o mare nyo sa maling ginagawa nila. Tama, oo. May point ka, girl. Tama ka dyan. Alam nyo na eh. Kasi, di ba, alam mo naman na mali yung ginagawa, di ba? Oo. Kung totoong kaibigan ka nga naman talaga, Oo. pagsasabihan mo, hindi mo siya kukonsintihin. Totoo. Kasi, kapag once sa kinonsinti mo yan, ibig sabihin, ano ka na rin, kumbaga, Accomplish. Saka, wala kang pakialam talaga dun Wala sa kang pakialam. pamilya nung kaibigan mo. Oo. Paano kung sa'yo kaya mangyari yun? Oo. Anong mararamdaman mo? Kung tipong pagtatakpan ka pa. Di ba yun sa mga pelikula yung, asan si ano? Nandito sa bahay. Yung mga ganun. Oo, nandito sa bahay. Kunya, kasama ba oy pare, kasama mo ba yung ang pare mo? Nagiinom pa ba kayo Oo. dyan? Oo, nandito lang, nagiinom. Gano'n dahil Diba? nandito lang mare, chill, huwag kang mag-alala. Masaya lang kami dito, kami lang nila pare ko, ganyan, ni pare Juan, ni pare Dondi. Nagiinom lang kami, without knowing na may kasama na palang babae doon. Mm-mm. Pinagtatakpan nila. Diba? Di ba? Mga kamats, baka isipin niyo dito kayo, baka isipin niyo yung mga pare niyo dyan. Accomplished na. Hindi naman Hindi sa naman lahat. inaano namin, no? Pero syempre, di ba? Nangyayari talaga siya. Sa worst, may mga pamilya din na nangangonsinti eh. Oo. Oo. Nag-gets ko na, di ba? Na pamilya nila Diba? yun. Sorry Oo. to cut you off, girl. Okay Yung lang. vlogger, si Meiko. Oo, di ba? Oo nga, si Diba? Ang Meiko. sakit-sakit nung nangyari sa kanya. Yung sa Yung ganun. kinusinti ng pamilya ng lalaki. Alam, di ba? No? Mm-mm. Sakit. Di ba? Yung alam na, or kahit sino man, ikaw, girl, Mm. kinonsinti din ba siya? Alam, daw, hindi daw. Ewan ko. Hindi Daw. Daw. I didn't know. Para kasing ang sakit nun, girl, na yung nagsasuffer na yung family nung anak mo, tapos nalaman mo may kabit yung anak mo, na dapat pinagsasabihan mo ng tama yung anak mo. Pinauuwi mo sa pamilya niya para Oo. mag-ayos.
hahayaan ka pa na gawin yung gusto mo na mali. Oo. Ako naiintindihan ko kasi bilang magulang din naman sila. Siyempre, ang side kasi ng mga in-laws is dun sa anak nila Oo. na nagkamali. Na doon yung pagsasabihan. Pero, sabi nga nila, family is family. Hindi nila bibitawan. Pero sana, matuto din tayong tumimbang. Na alam naman nating mali na Mali. yung anak Ginagawa. natin, yung kapamilya natin. Ang bigyan natin ng atensyon, yung pamilyang iniwan. Yes, oo. Hindi yung tatalikuran nyo din. Ba't hindi nyo puntahan? Sila yung, dapat nga mas sila yung bigyan nyo ng time eh. Oo. Kasi sila yung nasaktan eh. Mas Lalo na kailangan may- nila kayo. Lalo na may anak, may apo. Yung Oo, ganun. oo, may apo. Tama. Yung pamilya yun eh. Apo mo yun eh. Kadugo mo yun eh. Yes. Sige, sabihin na natin may away. Nasaktan din kayo sa nagawa nung tama ba? Nung manugang nyo sa anak nyo. Intindihin nyo din kung ano yung nararamdaman niya. Sana, Oo. May reason may naman kasi reason. kung bakit niya yung nagawa. Oo, ano yung ba yung maling ginawa ng Hindi anak basta-basta nyo? lang na bigla na lang naging ganun. Oo, hindi na lang, kaya niya inaway yung anak nyo kasi nga ng babae. Kaya siya nakakapagsalita ng hindi magagandang words kasi masasakit na salita kasi nasasaktan siya. Yes. Tsaka kahit paikot-ikutin mo, mali talaga yung Anak mo. anak mo kasi siya yung Oo, ng babae. bae. 'Di ba? Kahit na sabihin natin naging nagger yung manugang mo, hindi pa rin tama namang babae yung anak mo. Wag mong gagawing wag mo i-justify 'yon na Exactly. kaya naman babae yan dahil nagger yung asawa niya. Hindi, mali pa rin 'yun. Hindi siya tama. Speaking of that, I have something to share. Okay, sige. Yun nga yung naging nagger. Mm. Tumatay ako sa point na ganyan, na nandun na yung father-in-law ko, nagsumbong kami, tapos nakita niya, tumaas yung boses ko. Sinigawan ko sa harap niya yung anak niya. Daw hindi, yun ang dinadahilan ng ex-husband ko na, yun nga, inaway ko siya, nadinig nila, ganun yung bunganga ko, inaaway ko yung anak niya. Tapos one time, nakita ko yung kuya ng asawa ko, like pinsan niya, nakakatanda. At nalaman na nakarating na sa kanila yung nangyari na hiwalay na kami kasi nga ng babae. Tapos sinabi ko, kuya, yung sinisigawan ko kasi yung sinisigawan ko yung tot yung asawa ko noon. Inaway ko. Alam mo, sagot sa akin ng pinsan niya yun, kuya niya, which is, ng chicks din yan eh. May history din siya kasi ng pang-babae, pero nagbago naman. Alam mo, sabi niya sa akin, malamang, initial reaction mo yun, nahuli mo siya, ng babae siya, ano gusto mo maging reaction mo? Sabihin mo, perfect! Congratulations! I'm so happy for you! O, diba? Bigyan ng jacket. Oo, ano gusto niya, matuwa ka? Oh my God, buti pa yun, alam Buti niya. pa nga yun eh. Diba? Alam niya eh. Hindi yung... Appreciate ko talaga siya. Hi, kuya. Bakit may mga ganong klaseng Diba? biyanan? Diba? Yun sana. Yung makabawas man lang sila sa sakit na nararamdaman Oo. nung asawa, na yung iniwan. Totoo. Diba? Na, ay, alam kong mali yung anak ko. Sige, kailangan suportahan ko to. Kailangan natatawagan ko sila, nakakausap ko sila. Yung ganun. Tapos ay apo ko, yung manugang ko. Yes. Kasi diba, pag ganong pamilya mo na din sila, saka at the end of the day, yung anak mo is pamilya mo. Anak mo yun, no matter what happens. Yes, oo. No, kahit anong mang gawin nila, anak mo yun, hindi na mababago yun. Pero for those moments na alam mong mali na, bigyan mo ng atensyon yung nasasaktan. Yes. Yung pamilya din naman ng anak mo, hindi naman ng iba. Tsaka, diba, alam mo naman, siguro kung sino yung may mali. Oo, Diba? kung nag-iisip ka ng tama. Dapat, kung alam mong mali, turuan mong ayusin yung Exactly. sitwasyon. Or, kung gusto man talagang, eto lang girl ah. Di ba kasi, sabihin na natin yung ibang guy, ayaw na talaga nila makipagbalikan. Pwede naman makipag-usap ng maayos eh. Di ba? Exactly. Yung puntahan mo pag-usap kayo personal. Or, kung wala naman, kung ayaw na magpakita ng lalaki, yung biyanan. Di ba, puntahan kayo na, alam ko ganito yung nangyari, nagkasakitan kayo, nalaman ko na ayaw na talaga niyang bumalik, pasensya ka na sa nagawa ng anak ko. Hindi yung mataas ka pa, yung Tama. ikaw pa yung galit. Tama. Diba? I mean, sabihin natin matanda sila sa Oo. inyo, no?
Pero, mali is mali. Hindi mo pwedeng sabihin na, anak ko yun eh. 'Di ba? Ikaw kasi, Oo, naaway mo, naaway bungangera may kasi. bungangera ka, hindi ganun eh. Oo. Siya ba, hindi ba siya naging bungangera? Oo, malay mo, Diba? minsan sa buhay May mo, mga ganun eh. naging bagong, tama. Kaya, ang hirap ng sitwasyon na ganun. Kaya sobrang nakakainggit or na-appreciate ko pag mga ganyang sitwasyon na yung mga in-laws, talagang inaalagaan nila yung mga iniwan, yung pamilya, yung mga anak. Dito kayo, hayaan nyo siya, Yes. siya sa kabit niya. Oo. Diba? No, mali yan, hayaan natin siya. Nakabawi man lang sa Nakabawi man sakit na sa kanya. naidulot ng anak Oo, nila. apakasarap yata sa pakiramdam nung gano'n, no? Yung kahit na mawala ka, yung pamilya mo kasi, di ba, yung ganyan, yung lalaki, yung asawa mo, nangabit, sumama. Tapos yung pamilya niya, nandiyan para sa inyo, welcome kayo, inaalado kayo sa pamamahay nila, welcome kayo, inaalagaan kayo. Ulo, ang sarap na Sarap kasi nun. pamilya yun ng asawa mo. Oo. So, kahit na wala ka dyan, ito, kumahal ako ng pamilya mo. Oo. At the end of the day, babalik at babalik yung pamilya niya yun eh. Oo. Di ba? Mm-mm. Mabubuo at mabubuo eh. Though hindi na talaga yung katulad ng dati magkasama sa isang bahay. Pero nandun pa rin kayo, magkakasundo Oo. kayo. Magkakasundo kayo kasi nga, Mm. nakikita din naman nung na yung parents ba is nakikipag-communicate, 'di ba? Saka yung pagmamahal na lang sa apo eh. Oo. Yun lang eh. Kasi ikaw, hindi ka naman talaga parang, hindi ka naman talaga kadugo. Kumbaga, dumagdag ka lang sa Dumagdag. pamilya niya. Pero yung apo, Pero ikaw pa rin yung nagbigay ng apo. oo naman. 'di ba? Ikaw yung nagbigay So, ng apo. Kung wala dapat- ka, mahal. Yes. Kaya pakaswerte nung may mga in-laws na mababait talaga to the highest level. Alagaan niyo yung mga biyanan niyo. Yes, oo. Mga ganyan. Kasi bihira makatagpo ng biyanan Ikaw, na Oo. mababait ng mga in-laws Si mo, nanay, diba? oo. Sobrang mahal na mahal ko talaga si nanay tsaka si tatay. Kasi, takot din ako, girl eh. Yung in-laws na, yung mamatahin ka, Oo. yung masungit sa'yo. In fairness naman Wawa si yung mga nanay. ganun nakaka-experience sa mga ganung mga in-laws. Kasi, sabi nga ni nanay nun, kasi parang may time na nagtanong yata si Ronald, or napag-usapan lang na, sabi ni nanay, is, mahal mo, mahal ko. Tama. Yun na lang naalala ko dun sa pinag-uusapan nila. Mahal mo eh, syempre mamahalin ko. Oo, ganun talaga. Ganun naman oo, talaga dapat. Naalala ko ganun. Tapos, di ba sabi nila, saan ko ba yun nakita? Na, yung iba kasi na, kunyari, for example, girl, no? Oh. Ikaw yung mother-in-law, tas ako yung in-law. Mamahalin mo ako kasi ayaw mong maging masama yung magiging future ng anak ko sa'yo. Oo. 'Di ba? Para hindi, kumbaga, Alam ko na yung sinasabi floating mo. na naman yung utak ko. Kasi, syempre, kapag mahal ka ng biyanan mo, mamahalin mo siya, yung utang na loob mo, pinapakita niya sa yung pagmamahal, yung respeto, tas anak niya yun, syempre, mas mamahalin Mas mamahalin mo yung anak, di ba? Oo. Ganun naman yun eh. Di ba kasi yung in-laws, magulang din naman yun. Oo. Naging magulang sila. Anak nila yun. Ang nasa isip nila ay, magpapakabait ako dito sa manugang ko. Oo. Kasi para alagaan niya yung Yes. anak. Yun yung gusto ko sabihin eh. Pero yung utak ko talaga loading! Diyos ko! Ay, wala di sa rin. Di ba yun eh? Ay, nako. Ayun, ganun nga. No? O nga pala, may bulat tayo, girl eh. May mga lista natin mga sige, tanong. sige. Baka makalimutan natin yung nag-request ng topic na to. Sige, game. Nga pala, bago Ayan. natin makalimutan. Na, bakit pumapayag na maging kabit ang isang tao? Yan ang unang natin. Oo. Bakit? Tanga. Trip lang nila, no? Oo. Masarap. Hindi nila masyap nung una siguro. Oo, Nung lalo. baliw yun. Ano yun? Tawag doon. Yun nga, selfish. Walang respeto sa Selfish. sarili. Okay. Kulang sa atensyon, kulang sa pagmamahal. Ganyan usually mga kumakabit. Naghahanap ng atensyon sa iba. No? Attention Oo, seeker. no? Parang siguro lumaki sila. Sorry, we're not here to para makapanakit ng tao. Oo. Pero kasi, tinitingnan lang din namin yung reality ng life na kapag ang tao nga naman lumaki sila na hindi sila, pakiramdam nila hindi sila mahal,
tapos nakakita sila ng tao na magbibigay sa kanila ng pagmamahal, kahit na may asawa pa yun, Mm. igagrab nila yung Opportunity, oo. na yun. Kasi naramdaman nila yung love. Oo, yung mga tipong, kunyari nung high school kabataan, feeling, wala, outcast, tsakanes eh. Mm-hmm. Nung tumanda, syempre kahit pa meron lang na, mas may kilala akong ganyan. Alam mo kung sino ka. Ano? Ha? Yung Chika ano nga mo. daw, nagulat nga yung kaibigan nung kabit na itsura ng dati, ugly duckling. Mm-hmm. Ang kabit ng asawa ko, sabihin na natin, Ah. oh siya. Sabi nagulat pa nga yung kaibigan, ha? Buti pinatulan ng asawa mo. Kasi ang pangit, sorry for the words. Hindi po ako nasabi nun. Kasi ang itsura niyan, nung ano kami, college days, college din, usapan na, ni wala man. Buti no, sabi niya, buti nagka-itsura kahit papano. Talaga ba? Sabi yung ganun. Nag-chat sa'yo? Oh, Oh my gosh. small word eh. Hala, grabe. Basta yun, natawa na lang talaga ako. O yun nga, dahil nga dati wala siya, ugly duckling siya. Tapos wala talagang pumapansin. Eh di nag-try na siyang mag-kiri-kiri dyan. Yan, Tapos nung dumating tong si napansin siya, Kung asawa kong Makati. gumibsong siya. Oo, gumibsong. Ano, kahit sinabihan ko na siyang may asawa at anak na yung wala man pa siyang rin pakialam, pakialam. no? Kasi opportunity na Opportunity, daw eh. exactly. Sabi niya, it's time. It's time to shine. Sabi niya, Sorry. chance ko na to. Sabi niya ngayon, oh my God, girl. Aray ko. Diyos ko. Takot ka, bigla ng baka kainin ka ng lupa. Di atay ko na sa'yo. Oo. May missile talaga dyan. Sasabog sa'yo. Deserve. Pag nangyari yun, sorry na, pero mapapasabi ka na lang talaga ng deserve. Karma bells. Grabe. Okay. Ito, Ano yung sabi niya? what if nalaman mong kabit ka, are you going to stay or are you going to leave? Ikaw muna, sige. Ay, sinabi mo na pala kanina, no? Oh, parang naano na rin natin to. No. Syempre, no. It's a no. No. Big no. No din. Kahit super gwapo mo pa at super yaman mo pa. Yes, Uy, oo. hindi, oh. Pero kung hindi No na, way. kung hindi ko alam, 'di ba? Hindi ko pa alam. Go ako. Pero kapag nalaman ko na, hindi. Ganun din yung, nalito ka doon. Pero pag di ko pa alam, go. Pag yakan na naman eh. Sorry na kamats. Yung ating kamats po natin eh, Lutang. lutang. Sorry na, guys. Sabi niya. Sabi niya lang, talagang no. Oo. Ano kasi kami dito impromptu. Kung Oo. ano lang talaga yung pumasok sa utak namin. Tawa sila siya. Ay niya, ha? Ano di? Sorry na. Okay. So, Kayo kaya, ano ang sasagot niyo? ano yung naging realizations mo? Kasi I think na-discuss na natin to eh. Share something based on your experience. Oo. Super. So, what did you learn after it happened to you? Dahil ikaw naman, di mo pa na-experience yung may kabit, ako na lang. Oo. Ano ulit? Charot. Anong natutunan mo? Natutunan ko sa akin Oo. ay maging matatag ka, girl. Oo. Lilipas din ng bagyo. Super sakit. Guguho yung mundo mo, honestly. Lalo na makikita mo yung anak mo na nasasaktan. Yes. Kasi yung pain na naramdaman ko is it's not really for me. Para sa anak. Sa anak ko. Tsaka kung sa'yo, Super double. masakit sa kanya, times 5, Oo, times 10. syempre sa makikita mo yung anak mo nasasaktan, mas nasasaktan ako. Yun talaga yung dumudurog sa akin. Ang naging lesson ko dyan, sige, okay lang, tama na yon na ilaban. Never ko na ilalagay yung sarili ko Sa sa ganong ganong sitwasyon. sitwasyon. Tama. Never. At yun nga, hindi lang, it's not just a learning for me sa aming magmami. Na hanggat magkasama kaming dalawa, okay kami. Saka yung mga kabit dyan, lagi nyo nang iisipin na bago kayo ganun pumasok sa ganung sitwasyon, isipin nyo muna yung masasaktan kayo. Oo. Sana, ginawa ko noon, hindi ko na pinatagal. Siguro tama yung yung unang pinatawad mo, may pumangalawa. Pero yung mga sumunod Sumunod sana pa, no? hindi na. Kasi hindi ko na sana ginawa yun. Kasi parang ang ginawawa ko lang yung sarili ko. Eh. Oo. Tsaka parang, girl, pinangatawanan mo talaga yung magpakatanga. Sorry na. Oo, totoo.
Kasi ganito yung mga lalaki. Dahil alam nilang patatawarin sila. Go lang. Or yung mga go. babae. Hindi naman lahat dahil lalaki na nga ang nagkakaroon ng kabit eh. May mga misis na nagkakaroon ng kabit na dahil nga alam nilang mahal mo sila, pag ginawa nila ulit at alam nila na patatawarin mo ulit sila ng paulit-ulit. Naging cycle eh. Cycle na. O ganun lang yung naging nangyari sa amin, naging cycle, paulit-ulit na lang dahil alam niyang patatawarin siya. Mm. So, ang isipin mo na lang, yung ganung babae, bakit ka patatawarin? Sa tingin mo ba, pag ginawa mo ngayon sa kabit mo yan, patatawarin ka pa? Hindi. Kaya niya ba tanggapin yung mga in-experience, yung ginawa niya, yung ginawa nyo dun sa asawa mo? Oo. I think hindi niya kakayanin. Diba, no? Oo. Kasi, unless na nangyari sa kanya, hindi niya yun, hindi niya maiisip na masakit. Mm-mm. Pero pag nangyari na sa kanya, dun lang niya maiisip na, oh my God, ito pala yung naramdaman niya. Oo, ito pala yung ginawa ko. Ito pala yung ginawa ko. Oo, Tsaka ito. karma. Oo, may karma talaga. It's not gonna happen right away. Pero in time, pwedeng hindi sa'yo, pwedeng sa pamilya mo. Mm-mm. May karma, ikaw ba naniniwala ka sa Oo karma? naman, matakot ka sa karma. Mm-mm. Talaga. Movie, diba? Mm-mm. Hindi totoo. Totoo yung mga kamads yung may karma. Basta ako, hindi na ako magsasalita, pero yung kabit ng asawa ko, na-karma na siya agad-agad. Mm-mm. Pero alam ko may mga padating pa, beware, may pasabog na nga, may missile pa, oh. Yes, oo. Ang Pero- dami na nun, Oo. Yung misa. Kasi never kayo magiging masaya kasi meron kayo sinirang buhay. Saka hanggat ginagawa niyo yung sitwasyon na yon, mali at mali ang ginagawa niyo. Diba sabi nga sa 10 utos ng Diyos, wag kang makikiapid sa hindi mo asawa. At saka, girl, matanong ko pala. Saka hindi naman mga Catholic dyan, alam naman nila hindi tama yun eh. Nag-sorry ba sa'yo Sino? yung kabit? Hindi, kapal nga ng mukha nun eh. Talagang malaking karma. Oo. Kasi, Feeling niya, nanalo siya. Ano ba naman Trophy. yung, alam mo na nga ganun yung nangyari, hindi pa mag-sorry. Oo. Ano magaling nga, gaslight niya eh. Pang sinisisi ka pa na, ikaw kasi ganto ka niyo. Ganto ka kasi, wala, huli na ang lahat. Sabi niya sa akin, huli na ang Napag lahat. tuloy ako. Ha? Huli na, wow. Huli na ang Matakot ka, lahat. baka Pag yan ginawa sa'yo, Oo. girl, pag yan naranasan mo rin na nagawin niya sa'yo, ewan ko na lang talaga kung di mo gusto Kaya nga, kainin itsura ng mo. lupa. Ewan ko na lang, magkaanak pa sila. Di ba bawal dun? Bawal. Yun lang natin sabihin ko nasa siya. Mga sa anak. Nasa kasi sila nasa ilalim ng lupa. Kampon nga eh. Demonyo. Di ba? Kakain. Sana masaya kayo, no? Sana, no? And I think masaya sila ngayon. Kasi magkasama sila eh. Sana nga. Pero pag once na dumating na sila na naipit na sila sa sitwasyon, I think doon lang mag-start. At doon hanggang pag binabalitaan na nga ako. Parang si kuya mo umiiyak na nga daw, nalulungkot na. Gusto na umuwi. Ay, paano siya uuwi? No way, diyan ka na lang. Paano siya uuwi? Oo, mas, di ba? Kaya nga bago mo mapagod sa isang relasyon, yung mga Mr. o Mrs. dyan, bago kayo, dahil pagod na kayo sa araw-araw na nangyayari sa buhay nyo, may mga downs kayo na moment ng asawa mo, bago nyo isipin na umalis or mga magkaroon ng kabet, mistress, nag-burp ako. diba? O mistress dyan. Think like 100, hindi nga million times eh, na bago kayo magdesisyon sa malingag. Kasi panghabang buhay yan. Yes, oo. Sa for example, nandun na yung hihingi ka ng tawad. Kung hihingi ka ng tawad is, be better na alam mo, wala ka nang maling ginagawa. Ano hihingi ka ng tawad pero may kabit ka pa din? Oo. Ano yun? Saka sana yung decision nyo na mutual decision na ayaw nyo na sa relasyon. Sa relasyon. Okay pa yun eh. Hindi yung, di ba mga kamads, merong mga lalaki or babae na nag-decide na ayoko na. Oo. Tapos sisiraan ka kasi ganito yung asawa ko, kaya iniwan ko. Kung hindi na talaga kayo nagwo-work, mag-usap kayong mabuti, hindi dahil mayroong third party. Kasi may mga relasyon talaga na hindi na nag-workout. It's not working anymore. Like, if magkasama pa kayo, mas lalong magulo, mas lalong toxic. Oo. Tsaka mas magiging maganda yung co-parenting niya sa anak niyo. Oo. Ngayon, uso Diba? na yun eh, mga Yung co-parenting. co-parenting, di ba, si Jody. Oo. Although hindi naman naging kabit, pero parang two parents kasi sila, di ba? Oo. Pwede naman, di ba? Pero, kung ikaw naman decision ka lang, may kabit kayo, ibang usapan yun. Sinira mo kasi yung pamilya mo. Tama.
At never magiging mabuti ang kabit sa isang pamilya. Sa society, hindi naman tanggap yung kabit. Hello. Yes. Kahit nga sa langit, di ka tatanggapin. Pero ngayon, girl, tinatanggap na kasi. Usapan, pero hindi welcome. Oo. Ganun. Usapan lang kung may kabit. Pero hindi talaga yung like yung proud and loud na tama. Kumbaga parang kahit na ngayon, nakikita Baka na nila. maisip nila tama maging kabit. Hindi kasi, di ba, parang, ibig ko sabihin yung, ngayon kasi parang wala lang kapag kabit ka. Pero at the end of the day, yung tingin pa rin sa'yo ng tao Oo. is hindi maganda. Oo, Diba? ganon. Ano ba, meron pa ba dito? Baka Yun meron lang. tayong mga tanong na relation. What do you... Ay, parang okay naman na. Okay naman na. Na-discuss na ba natin Oo. yung topic natin? Mga kabit na yun. Ikaw, for example, ako magtatanong sa'yo ha. Ah. Sa tingin mo, anong klase yung tao yung kabit? Mga Anong mistress klaseng- na yan. Anong nilalang sila para sa'yo? Nilalang talaga Nila lang. Mm-mm. Para naman kung magpapayo ka sa isang kabit, anong masasabi mo? Papayo ko sa isang Oo, kabit. kunya nakausap mo yan, yung kabit na yan, ang nasa harapan mo, sino Ano? ka? Sige, ano sasabihin mo sa kanya? Huwag ka nang kumabit. Oo, di ba? Hindi, I mean, sa Hindi. akin kasi, isa din yan sa kinakatakot kong mangyari. Mm-mm. Yung matuklasan kong ganyan. Yung, for example, may kabit yung asawa ko. Kasi nga, baka hindi ko alam yung magawa ko. Mm-mm. Di ba? May mga ganun yung nakakapatay pa ng tao dahil Oo. doon, di ba? Mm-mm. Pero, ang masasabi ko lang siguro is, hindi rin naman kayo magtatagal ng asawa ko, I think. Kung sakasakali, nakakabit ka sa asawa ko. Oh. Girl, Oh, ang gwapo naman ng asawa ko. Diyos ko. Oo, kahit hindi lang sa magiging kabit, basta hindi sa mag-asawa mo, sa mga kabit dyan. Okay. Sa mga kabit, tama na. Girl, siguro mahalin niyo yung sarili niyo. Tama. Wag kayong papayag na maging kabit lang kayo. Kasi yung kabit, laging may lang nakasunod yun. Exactly. Kabit lang. Hindi siya magiging kabit na magiging proud kang sabihin. Laging may lang. Kabit lang siya. Kabit ka lang. So, wag niyong pangarapin yan porket mayaman yung kakabitan nyo. Hindi pa rin siya Hindi, kahit hindi din mayaman eh. Oo. Lalo na kung hindi mayaman, sinayang mo yung mo, pagkatao mo. Mm. Kasi kung wala ka naman nahugot dun sa tao, di ba? Kung wala ka rin naman na pala, kumabit ka lang, anong gusto mo? Anong Wala hinahanap attention mo? seeker nga. Makati ka lang. Makati, exactly. Ganun. Makati, tanga. Kamutin mo na lang, girl. Oo, kamutin mo Kung na. nangangati yan, kamutin mo na lang. At saka, ang dami-dami single dyan. Oo. Huwag yung may asawa. Kasi, Saka, tama. Sorry na. Sige. Oo. Saka, diba, ang kabit, wala namang magandang word na nakadikit dyan or connected sa Oo. kabit. Unlike pag asawa, ina ng tahanan, Oo. nanay ng anak, mabuting mabuting asawa. Diba? oo. Laging ganun eh. Alam mo kung ano yung nakakabit doon? Oh, sige. Jumper. Sadya. Di ba? Kasi yung mga jumper, di ba? Oo. Hindi nagbabayad ng Hindi babayad, kuryente. oo. Ayun, ganun. Oo, saka Jumper yung bilay mo pagkabit, ano ka, homewrecker ka. homewrecker, oo. In English, homewrecker. Oo, homewrecker, bitch ka lang, rebound. Tsaka wala kang wala kang laban. Oo, wala Sa kang korte. laban. Kung may kipaglaban ka ng Saka hindi lang sa korte, sa tunay na buhay. Oo. Di ba, pahiya ka. pahiya ka talaga. Pahiya ka, may Oo. mga kabit pang super malakas ang loob eh. Mhm. Kasi mo, isipin mo, kapag kinausap ka, o ikaw yung kabit, sasabihin ka lang na kabit ka, mistress ka, back body ka lang ng asawa ko. Di ba? Ang sakit nun. Tapos, Weekend hobby nga eh. weekend hobby. Oo. Diyos Anay ko. ka lang sa pamilya namin. Ay, Malandi ka, Makati ka, higad ka. yes. Oo, Ang sakit ganun. nun Tapos sa pa yun, public, makakarinig ka ng gano'n sa sarili mo. Tapos yung mga tao nakatingin sa'yo. Ay, kabit pala Diba? yun eh. Nakakaano siya. Kaya ako sa inyo guys, bago nyo pag-isipan maging kabit, please, no. Diba mga kamads? No? Tapos yung aawayin ka ng, gusto mo yung aawayin ka ng asawa? Yung susugudin ka? Susugurin ka. Do. Nakakahiya. Nakakaya. Pero ay, eto pa pala girl. Alin? Yung mga napapanood mo sa Facebook,
napapanood mo to, yung napapanood natin sa Facebook na yung Oo. sinusugod ng asawa yung Grabe kabit. intense yun, Tapos, no? ang masakit na part doon is pinagtatanggol ng asawa yung kabit. Oo, may mga ganun. Grabe, no? Oo, kasi parang delusional yung mga lalaki that time. Na, yun nga kasi nga, umaalis sila sa relasyon na to kasi pagod na sila. Ang mararamdaman nila doon sa bago sa kabit, I feel so brand new when I'm Ay, with Diyos you. ko. Ganon? Ganun daw. I Oh my feel God. you. Alam nyo, talagang yung kilig kasi, nawawala. Pag sa mag-asawa. So, doon sa kabit, kinikilig. I feel brand new eh. Siyempre, umpisa lang bago, knowing each other, nandun pa yung kilig. I feel brand new daw. Huy. May mga ganun silang pakiramdam. Grabe talaga. Na meron silang sariling mundo. Bago sa sariling mundo. Ay, sorry. Kasi, parang kayo lang din naman yan nung magjowa pa lang Oo, kayo. oo. Yun din naman nararamdaman Ano, nila eh. Kasi, kapag mag-asawa kayo, araw-araw na kayo magkasama. Alam mo na yung amoy ng utot ng isa't isa. Yung amoy ng hininga nyo sa araw-araw. Kumbaga, there's nothing, like, there's nothing na ma-excite ka pang matutuklasan. Kasi lahat alam mo na. You're used to it na. Parang, ang pakaramdam nila is, ulit-ulit na lang. Ganun yung buhay, ulit-ulit na lang. Ulit-ulit. Siyempre, malamang, gusto nyo. Tapos pag may kabit na, nga naman, may bago na silang nararamdaman. Kumbaga, yun na nga yung spike nung may nila. excitement. Yes. Tapos Yung nagtatago. sexual drive nila. Oo, naiba. Tapos feeling, syempre, pa yung feeling na, ay, ang pogi ko, ganda ko, my God, ang pogi ko, pinagkakagusto pala sa akin, kahit na may asawa na ako, kahit tatay na ako, feeling piolopas pa lang po siya. Ganun yun. Diba? Nakaka-relate kayo mga babaero kayo, no? Yun naramdaman niya, kahit yung mga nanlalaki dyan. Pero isipin nyo, hello, lilipas din yan, ganyan din naramdaman nyo dati. Ano lang, kumaga parang saglitan lang. Ay, alam mo ba yung issue ni Sino? yung dancer, si Nico ba yun? Nico? Nico Natividad ba yun? Ay, hindi ko napanood. Bakit? What happened? Ano lang kasi girl, in fairness naman sa kanya, natuwa ako sa kanya kasi may cheating issue siya. May lumabas na sex scandal sa kanya. Oo. Tapos, aminado siya sa nangyari. Oh my Pero God. alam mo, na-touch ako dun sa part na, pinilit niya talaga magbago para sa asawa niya. Sana all. Tanggap niya na magiging paranoid yung asawa niya, yung laging galit, laging tinatanggap niya talaga lahat ng Diba, no? Tapos, Ganyan dapat. nung una, hindi ko siya maintindihan, girl, kasi parang, syempre ako, hindi ko pa naman naranasan yun. Kumbaga, bakit pinatawad to ng asawa niya? Oo. Bakit ganun? Pwede naman palang magbago, no? Pero sana yung pagbabago talaga niya is totoo, yung continuous. Pero Exactly. makikita mo naman sa kanya, girl, na talagang pinapakita niya sa asawa niya na nagbabago na siya. Na one time lang niyang nagawa yung pagkakamali na yun Diba? at hindi na mauulit. Oo. Ganun dapat. Pag ganun ba talaga, girl, mapapatawad talaga? Ba't hindi? Kung sincere naman yung humingi ng tawad. Saka, ang ganda na, yung, alam mo, yung magiging reaction lagi ng asawa mo sa maling ginawa mo. Yun ang kagandahan, no? Like, syempre, magiging praning na yan. Oo. May time na maaalala niya yung maling ginawa mo. Tanggap niya. Tanggap niya. Yun ang maganda. Oo. Yung tanggap mo yung pagkakamali mo at nandun yung kagustuhan mo mag-move forward and don't, like, forget mo na yung ginawang mali mo at you're not gonna do it anymore. Oo. And pagpapahalagahan mo yung another chance Oo, yun nga yung sa'yo. sinabi niya. Pag-iingatan daw niya yung pangalawang Anong pagkakataon na binigay sa kanya ng asawa niya. Tapos alam mo, thank you, Lord, talaga. sabi pa niya dun, girl, sobrang na-touch ako kasi, sabi niya sa asawa niya, kasi hindi daw nagalit yung asawa niya. I mean, hindi siya sinaktan. Hindi siya, natatakot siya na baka iwanan na siya, yung bang layasan na siya ng asawa niya, tsaka anak niya dahil nga sa ginawa niya. Pero yung asawa niya, sobrang forgiving. Parang ikaw, yung siguro dahil mahal niya din talaga yung pamilya niya, mahal and mo yung asawa niya na lalaki, which is si Nico, Papatawadin mo talaga. pinatawad niya, pero nandun siya sa process pa rin. Yung pinaprocess pa rin niya yung nararamdaman niya. Kaya hindi niya kagad masabi na, or parang hindi niya kagad mapakita na sweet siya agad sa asawa niya. Hindi niya agad mapakita na back to normal sila. Oo. Ang kagandahan lang kasi is yung si Nico, tanggap niya na gano'n yung asawa niya kasi alam niya yung mali niya. At Dapat lang. binabago niya. Dapat lang.
Lagi mong iisipin kung ano yung maling ginawa mo. Oo. Kung bakit nagiging ganun ang reaksyon Oo. sa'yo ng asawa mo. Bakit may pagsigaw? Oo. Bakit may pang-aaway? Bakit may naging? Mm-mm. Bakit may time na makikita mong umiiyak na lang o napapaning? Mm-mm. Kasi ikaw din naman may gawa nun eh. Yes. Yung initial reaction ng emotion ng misis mo na niloko mo is dahil nga sa ginawa mo. Mm-mm. Nasasaktan siya eh. Mm-mm. Matakot kayo pag niloko ka, hindi nyo sinaktan, tas ang party-party. Walang pakialam Walang pakialam sa'yo yun. Hindi ka Diba? mahal nun. Ibig sabihin kasi kaya siya ganun kasi mahal ka niya. Oo, mahal ka niya. Mahal ka niya. Mahal- And willing siya to do everything para Hmm. maiayos yung family Oo, mo. saka mahal niya yung pamilya nyo. Mahal niya yung mga anak nyo. Yes. Minsan nang magkaroon ng ganyan tao sa buhay nyo, yun yung totoong pagmamahal, yung nagpapatawad, Nagpapatawad. handang masaktan. Yun para sa kanya ng love. Kasi hindi naman ang love is not always being happy. Oo. Susubukin talaga kayo ng panahon. Talagang Ng dadating yung pagkakataon. point na Kayo mag-asawa. Mm-mm. Di ba, bago nga kayo kinasal, meron talaga yung seminar. Mm-mm. Di ba? Tuturo sa inyo kung ano yung obligasyon mo sa asawa mo, kung ano yung dapat gawin mo sa asawa mo. Saka sa simbahan, mahalin mo, sa utos din ng Diyos, matuto ka magpatawad. Mahalin mo din yung pamilya mo. Mm-mm. Saka yun nga, at the end of the day, sarili mong pamilya, sasaktan mo. Kapag pagod ka na, ito, sa mga pagod na dyan, kaya sa relasyon kaya nakakaisip ng mga babae or man lalaki, ba't hindi mo balikan yung masasayang araw nyo? Yes, oo. Yung memories nyo, Oo. yung pinagsamahan nyo, Totoo. di ba? Paano kayo, magsimula kayo sa umpisa. Yung tignan nyo pa lang yung anak mo Oo. Di ba, no? Tingnan mo pa lang yung Alam mo, anak yung mo. anak na kami. Di ba? Kasi 'di ba, yun yung anak mo, yung anak mo, asawa mo, inspiration mo yun sa Oo, buhay. para kanino ka bumaban. Para kanino ka bumabangon. Alam ko nakakapagod yung araw-araw, ulit-ulit, magtatrabaho ka, gusto mo nang mahiga. Dati na hindi mo ginagawa kasi binata ka, dalaga ka, party-party ka lang. Mm. Pero isipin mo yung pagod na yun, tuwing uuwi ka ng bahay, makikita mo yung asawa mo, saka anak mo. Diba? Sila yung pagod mo eh. Doon Oo, napupunta doon yung pagod. napupunta. May pamilya ka na nagmamahal sa'yo. Na kahit ano pang mangyari, hindi ka iiwanan. Yes, totoo. Diba? Yung kasi pangkabit, pang ano lang yan, panandali ang saya lang yan. Oo, short term. Short term. Sana nag-short time ka na lang sa ano. Saka laging isipin, di ba saka walang matinong babae ang kakabit. Yes. Kung matino kang tao, hindi ka kakabit. Mm-mm. Yun lang. Alam mo yung ano, girl? Yung movie na Etiquette of a Mistress. Oo. Ang kulit din, no? Kaloka. Nakakaloka din yun, actually. Nandun yung, iisip mo, yung parang modern kabit. Mm-mm. Pero at the end of the day, pag papanoorin mo nun, talagang alam nila kung saan sila dududar. Oo, alam nila kung saan lugar, no? Alam Pag nila- nakita nila nandyan yung asawa, iiwas sila. Oo. At least meron silang hindi ganun kakapal yung mukha Doon hindi nila. naman natin sinasabi na tama. Tama, oo. May lesson yun eh. Pinapakita din nila hindi talaga tamang maging kabit. Na ito yung mararamdaman mo kung sino ka. Anong lugar mo sa buhay ng Niliit tao. yung mundo mo. Lilit yung mundo mo. Saka Oo. yung lalaki din, lilit yung mundo niya. Diba? Sabi mo sa Gusto akin, nyo ba pinalit yun? ko yung mundo mo. Oh, lilit kasi tago ka ng tago. Oo. Kaya kung gusto mong maging kabit, mag-isip-isip ka kasi lilit talaga yung mundo mo. Saka yung kung mahal mo yung kaluluwa mo, hindi ka Yes. magkakabit. Diba? Mahalin mo yung sarili mo, girl. Mahalin Tama. nyo. Mm-mm. Sayang ang sayang ang life, sayang ang virginity. Ano? Kung ibibigay mo lang dun Sayang sa... yung effort ng pagpapalaki sa'yo ng magulang mo, tapos kakabit ka lang pala. Oo, pinag-aral ka, no? Pinag-aral. Pinag-aral ka sa magandang eskwelahan, ginastusan ka, tapos ang ending, kabit ka. Kabit ka lang. Parang ang sakit nun para sa isang pamilya. Tapos yung kabit, yung meron siyang kapatid na lagi nagsasimbahan active. Ay! Kami kilala akong ganyan. Ay, wey. Active sa simbahan yung kapatid niya. Tapos yung ate niya, yung nga, si kabit nga. Oh, di ba? Yung pala Wow. simba yung parents, tapos siya kabit. My Eh. God, the audacity. Yung kahihiyan na lang na binibigay mo talaga. So anyway, ikaw girl, ano pa bang masasabi mo sa mga usapang kabit? Actually, wala na. Wala na. Oo. Hmm. Pero alam mo, ang masasabi ko lang ngayon, ay, sabi ko di ba wala na? Oo. Hindi. Like take away mo na lang bago matapos itong chikahan natin na to Ang take away ko sa is, usapang kabit. yun nga, wag kang kakabit. And yung
yung lesson na nakuha ko sa'yo is yung maging strong. Kasi wala kang ibang choice kundi Bilang maging asawa. strong. Oo. Yung pag-hold mo sa family together. Ikaw talaga yung mag-hold Tama. sa family together. Together. 'Di ba? Kapag may pamilya na kayo. Kaya wag kang basta-basta susuko. Although, kapag nakapag-usap naman na kayo, no, nung partner mo or nung asawa mo na talagang ayaw niya na, o sige, let go. Pero hanggat kaya, wag kang bibitaw. Mm. Kasi ang apektado dyan talaga yung anak. Di ba sinasabi nila lagi, girl, na kapag ayaw na, bitaw na. Oo. Alam mo, Hindi totoo yun. dati ganun yung thinking ko. Mm. Ayaw mo na, o sige, Nung maghiwalay single na ka tayo. pa. Oo. Wala ka pang anak. Pero ngayon, nung nakita ko yung sitwasyon mo, girl, mas lalo ko siyang naintindihan na kaya pala yung mga asawa, hindi nila basta-basta binibitawan yung mga asawa nila ng babae or ng lalaki. Kasi may pamilya silang pinoprotektahan. Tama. May anak silang pinoprotektahan. Tama. Jinky Pacquiao nga lang inilaban. Sabi niya, di ba, nung isang interview niya, ilalaban ko tong pamilya ko. O, diba? Yun. So, importante talaga yun yung sa family. Yun ang lagi mong iisipin. Alam mo, honestly, girl, nung unang nangyayari sa'yo yun, nung time na yun, parang hindi ko pa talaga siya ma-imagine. Tapos ang nasa isip ko lang nun lagi is, bakit pa kasi hindi pa bitawan ni Aki? Hayaan na niya. Kasi masasaktan lang siya eh. Hindi na tama. Kasi Tama. nasaktan ka, di ba, Oo, physically. oo. Emotionally, mentally, Lahat na eh. Hindi ka na makapag-function ng tama. Tapos, nakikita ko nun, dalawa lang kayo ni DK. So, parang ako, ba't pa kasi ayaw pa niyang bitawan? Nung una, ganun. Pero nung habang tumatagal, naintindihan ko na, kaya pala. Kasi sa anak niya. Kinikilabutan tuloy ako. Sa anak. Oo, kasi grabe talaga yung struggle niyo, girl. Yung nakita ko kayo ni DK. Oo. Naiyak ako para sa'yo eh. Ano ba to? Thank you. Naiyak Ayan. ako para sa'yo kasi, alam ko na. kumbaga, Alam na, nag-iyakan na tayo. syempre, mahal ko kayo. Mahal kita. Mahal ko si DK. Thank you. Diba? Thank you, girl. Si Mami. Tapos, wala pa si Mami. Dalawa. Wala kang kakampi, girl. Wala kang kakampi. Sabang lugmok ako nun. Lugmok ka. Tapos, yun nalalaman ko pa na si DK mag-isa lang sa bahay. Oo, yung bata, yung anak ko. Diba? Sabi ko nga sa'yo, kung ako yung nasa sitwasyon mo, girl, nabaliw-baliw na ako, hindi talaga ako makakapagtrabaho niyan. Kasi hindi ko kaya din iwan eh. Pero ikaw, lumaban ka. Nilabanan mo eh. Although, naging matagal yung process mo para makapag-heal. Totoo. Nilabanan mo yung sitwasyon niyo. Hindi naman kasi biro. Hindi. Akala mo, isang taon lang okay ka na. Hindi. Talagang process talaga siya. Oo. Nilabanan mo yung sitwasyon nyo ni DK. Pumapasok ka para sa anak mo. Lahat ng ginagawa mo ngayon para sa anak mo. Yan, tinan mo naman, di ba? Ay, thank you. Kung ano yung nangyari sa inyo. Di ba? Naging maganda naman yung buhay nyo. Si DK, naging mabuting bata. Doon ako sobrang napaproud sa part na yun. Kasi, si DK, nakikita ko siya, hindi siya kagaya ng ibang bata. Si DK po, yung anak ko po yun. Oo, yung anak niya. Hindi siya kagaya ng ibang bata na porket naghiwalay yung magulang. Lalo na nakita pa niya kung paano ka na yung nangyari, di ba? Success siya eh. Wala akong nilihim sa anak ko. Alam niya kung ano nangyayari kasi pamilya niya yun eh. Family niya yung nasisira. Yes. Kaya dapat talaga aware siya. Oo. And in fairness sa edad niya, ang tapang din ni DK. Oo. Tapos lumaki siyang ganyan. Yung matinong bata, nag-aaral, hindi siya yung na lang tayo kasi budget pa ako sa pamilya ko kasi ganito, ganyan. Hindi siya naging ganun eh, di ba? Hindi. Ang galing. Ang galing talaga. Lord. God is so good kasi nawala man yung main provider niya sa family. Pero hindi kayo pinabayaan, God. Hindi talaga. Hindi kayo pinabayaan ni God. Lagi siyang nakasupport sa inyo. Ang galing na. Talaga naiiyak ako kasi ano ba yan? Oo nga. Saksi po kasi siya sa lahat. Hindi, girl, seryoso, sobrang napaproud talaga ako sa'yo. Thank you. Alam ko yung pinagdaanan mo. Mahirap mawalan ng magulang tapos nawalan ka pa ng Asawa. Kaya nga eh, yung feeling na nabalian ka ng, sabi nga nila, dalawang pakpak. Sabay talaga. Oo, sobrang lugmok. Kaya, yun nga eh, yung sa mga, tingnan nyo, at saksi kasi siya, kung ano nga sa buhay ko, or okay na.
Okay naman kami in God grace na okay kami magmami. Hindi niya kami pinabayaan na magmami. Yung aminin natin, mga kamads, yung pain, nandyan na kasi yun, maaalala mo. Hindi na Kasi siya mawawala. Hindi na siya mawawala. Forever na yan Forever nandyan. na yun. Maalala nyo kasi, asawa mo yun eh. At the end of the day, tatay yun ng mga anak nyo. Doon sa mga sitwasyon na pinili na lang na matama na, na katulad ko. Saka, sa gantong mga isipin na lang natin lagi, sa gantong sitwasyon, hindi ikaw Excuse me, ang nag-burp ako. hindi ikaw ang may kasalanan. Hindi lang talaga siya nakontento. Nakontento. Hindi siya nakontento kung anong meron siya. Yun ang masakit doon. Siya ang may mali. Huwag mo sisihin yung sarili mo. Kasi dumaan ako dyan. Nag-self-pity ako. Anong pagkukulang ko? May mali ba sa akin? Ano yung hindi ko naibigay? Bakit nangyari yon? Like, tapos may nakausap ang mga friends. Tapos nakikita ko din na ganung sitwasyon. Dadating nga sa point na tatanungin mo sa sarili ko na yun nga, pangit ba ako, kamahal-mahal ba ako. Tapos, meron din akong isang barkadang babae na ang ganda-ganda niya. Ang ganda niya. Tapos, as in, nung college days namin, sobrang ligawin siya, ang dami nagkakagusto sa kanya. Nag-end up din siya sa ganitong situation, niloko din siya ng mister niya. So, wala din talaga sa itsura. Wala. Sa Kahit katawan, wala. Alas, Kahit ano. Kahit ang ganda mo, kasi sexy mo pa. Kung yun nga, cheating is a choice. It's a decision to make nung tao na yun. Huwag mo sisihin ang sarili mo, wala kang pagkukulang. Siya ang may pagkukulang. Kulang siya sa utak. Hindi siya nakontento. Yung utak niya po nandun down under sa other head. Di ba? Sa ilalim ng isa niyang ulo. Nasa ilalim yung ulo, nandun sa yung yagballs niya, nandun yung utak niya. Saka doon sa mga ng kabit naman dyan, na nag-decide na sumama na sa iba, iniwan mo yung sariling pamilya mo, isipin mo yung yung sakit na dinulot mo sa sarili mong pamilya na dati mong minamahal at pinoprotektahan, ikaw ang sumira. Yun, di ba? Yung, ano na lang yung sakit na dinulot mo na mararamdaman sa anak mo na baka ayaw na din niya mag-boyfriend. May mga ganun bagets Kasi nga na-trauma na Na-trauma kasi baka lokohin kasi. Natatakot siya mangyari sa kanya yung ginawa ng daddy niya or Mami mommy niya. niya. Diba? Yung sakit na dinulot mo sa asawa mo. Oy, iba nasisiraan ng bait Yung iba nag-aasawa ng iba. Tapos ang mangyayari, nagkaroon ng stepfather, binamaltrato yung mga bagets. Diba? My God, asan na yung isip nyo dun? Yun na lang. Yung sana, or kung ikaw naman yung nang babae na gusto magbago, ba't hindi? Ba't hindi? Hanggat hindi pa huli ang lahat. Tama. Saka kapag nanghingi kayo ng sorry, yung sincere. Yung totoo. At the end of the day, kasi pamilya mo yan. Pamilya mo. Pakita mo sana mahal mo sila, nagbago ka. Hindi lang yung paghingi ng tao, hindi lang isang sorry yun. Ano yun? Endless. Endless Kasi and process. nakatatak na yun sa sa puso sa nila. kaisip ng tao Tama. na sinira niyo yung tiwala. So, hindi matatapos yun. Hindi porket isang taon na yung nakalipas okay na. Oo. May triggers Diba? Pwedeng balik-balikan, awayin ka. So, usually nga iba, ang mga away na sa'yo, mga anak mo or anak mo, hindi na yung asawa mo. Sila yung mas nasaktan kasi sila yung mas nagtalim ng sakit actually. May mga ganyan. Tapos yung anak mo may sasabihin sa'yo, bakit ikaw? Ginawa mo nga, di ba? Oo. Diba? Yung ay ganun Bakit ka pa babalik, di ba? Iniwan mo kami. Gusto niyo ba pagtandaan niyo, for example, ikaw, nagpapadala ka na lang ng pera. Kasi wala, may kabit ka na Oo. May pamilya ka ng iba Iniwan mo yung sarili mong pamilya Matanda ka na. Kasi ikaw, basta bigay ka lang pera, wala ka nang pakailam. Matanda ka na, dadating sa point mo may sakit ka na. Tapos gano'n naman nangyayari pag may sakit na Babalik ka na, tapos tunay na pamilya. Tapos, hihingi ka ng atensyon sa anak mo. Tatawag yung kapatid mo, uy, yung daddy mo may sakit or mami mo may sakit. Sana, sana naman puntahan mo. Gusto mo ba minsan sagutin ka ng anak mo, oy, ito na lang pera, pakibigay na lang. Oo. Kasi ang sagot, kasi ikaw ganun ka din sa kanya Oo. Pera lang din ang binigay mo mo Walang panahon. Walang panahon, walang attention.
Saka sa mga kabit naman dyan na gusto din naman, baka may pagkakataong magbago. Di ba, mahalin niyo yung sarili niyo. Huwag na kayong kumabit. Kung gusto niyo malinis, pwede na kayong or mga gusto na kumawala. Ituloy niyo na. Maghanap kayo ng lalaki or babae na makakasama niyo habang buhay na hindi ka matatakot na lumabas. Yes. Na maipopost ka. Walang sasabuno sa'yo, walang sasampal sa'yo. Yung hindi ka matatakot lumabas kasi, ay, baka mamaya nandyan yung Oo. makita ako. Yung walang magdedemanda sa'yo kasi kabit ka. Walang magpapakulong sa'yo. Saka yung makakagawa kayo ng sarili yung pamilya. Yes. Yung ipopost nyo sa Facebook. Masarap yung ganun kayo. pakiramdam eh. Yung makakatin kayo ng reunion, may pagmamalaki mo. Diba? Yun. Anyway, Okay, Okay wrap na. up na tayo. Madami naman tayo na Dami pag-usapan. naming sinabi, Oo, no? pag-usapan kami talaga. So, kasi yung ganitong klaseng topic, no, anyway, thank you sa nag-suggest sa'yo, Oo. Thank you so much. Yung ganitong topic kasi napaka-relevant to kasi talagang nangyayari ito talaga. Super. So, sana may nakuha kayo sa amin na aral. Oo, baka nakarelate din kayo. Baka nakarelate Nanggigil kayo. yung mga kumulo-dugo Na high dyan. blood ba? Na- diba? Sorry na Kasi guys. ako kanina Sorry na high blood ako eh. Oo din eh. Meron ba kayong mga memory na naalala nyo nakaraan na nangyari? Or nangyari sa inyo to. Exact. Or currently, ganito yung situation nyo. Anong gagawin nyo? Comment down below. Hello? Comment. Anong gagawin nyo? Paki-comment. Anong gagawin nyo kung If kayo ever. nasa Oo. ganung sitwasyon? Diba? Anyway, maganda na. Pasikat na yung araw. Yes. Until next time na, mga kamads. Another chika moment. Another chika moment. Okay. Thank you so much, Thank you. guys, for the support. Sana sa next episode is panoorin nyo pa rin. Oo, dyan na tayo, chikahan ulit tayo, chismisan tayo, after gawaing bahay. Yes, non-stop.